Nandiyan sa isang lugar eh. Kapag hindi kayo close, hindi ka niya kakausapin. Pero gumagawa din siya ng way para maging ka-close niya yung yung buong klase. Nung time na yon, hindi ko siya kinakausap. Nakikinig lang ako ng tugtog, tapos sabi niya sa akin, "Pre, alam ko yung kanta na yan eh." Sabay tumingin ako sa kanya, "Oh, ako." Sabay sabi niya na, "Gusto mo, minsan jam tayo." Siyempre, parehas kami. Gusto ko yung music, siya rin gusto niya rin yung music. Doon kami naging close dalawa. Tapos, tuwing magkikita kami, sinasabi ko, "Uy, kapag ka mayroong time, jam tayo." Tapos, magsasabi siya ng date. Pagkatapos ng date na yun, sasabihin niya sa akin, "Ay, nakalimutan ko, meron pala tayong pupuntahan." Hindi, sabi ko, "Sige, okay lang. Una pa lang naman eh." Pangalawa na naman, sabi na naman siya ng date. Tapos sasabihin niya na naman, "Sorry talaga, nakalimutan ko na naman." Sabi ko, parang inano ko na lang, ano bang ginagawa na itong tao na to? Bakit palagi na lang busy? Tapos pangatlong beses na nagkatampuhan kami dahil nga doon, hindi ko talaga siya pinansin nung araw na yun, isang buong araw. Kahit binabati niya ako, tinitignan ko lang, tapos tatango lang ako sa kanya. Nagsasorry siya sa akin na nagsasorry. Tapos parang naiinis ako, parang lagi namang ganito. Di ba? Siyempre, naghihintay kami, hindi lang ako, lahat talaga kami. Parang naiinis kami sa kanya, tapos kaya nga nung kinuwento nung mama niya yung mga ginagawa niya, parang nawala lahat parang gusto kong ibalik yung time na hindi ko siya pinansin nung araw na yun kasi meron pala siyang mas importanteng ginagawa na, di ba, mas mahalaga pa. Sabihin na natin, oo nga, nangako nga siya, tapos hindi niya tinupad. Pero mas importante pa rin sa kanya yun, ginagawa niya pa rin yung responsibilidad niya para dun sa pangamahal niya talaga sa Tsaka si TJ, kahit asarin mo siya ng asarin sa room, hindi siya pikon. Talagang kapag inasar mo siya, tatawanan ka lang niya, tapos yung tawa niya, ikaw yung mapipikon. Pag tumawa siya, parang yung hangalak, tas nakakainis to sarap batukan parang ganon. Pero isang beses nakita ko si DJ na nagalit. Basta concentrate siya na naglalaro. Tapos, kala ko kasi hindi siya pikon tao eh. Concentrate siya na naglalaro, tapos ginulo yung laro niya. Sobrang nagwala talaga siya, nag-war freak siya. Sabi ko, grabe, parang para siyang tahimik na bulkan eh. Tapos bigla na lang pumuputok pag napipikon. So, pero kahit na ganun na nakita ko yung ugali niya. Kasi nagalit siya, pero bibilangan mo lang siya mga 10 or 20 seconds. Wala na yan, bigla na namang ngingiti yan. "Tara, laro na lang ulit tayo, hayaan mo na yan." Hindi niya napapansin yung mga gagawa daw siya ng video. Tapos guguluhin niyo na naman, mapipiko na naman siya, tapos bibilangan mo na naman ulit ng 10 yan. Sabay maglalaro na naman kayo. Ganyan si DJ. Kaya ako, wala rin naman akong naiwang sama ng loob sa kanya. Talagang gustong-gusto ko tong tao na to kahit masyado kasi siyang masikreto eh. Hindi siya mahilig magsabi ng mga